Sino po yung excited dun sa ituturo ng Panginoon sa atin kung papaano magmahal ng tama? Sino po yung excited na makakita na ng tamang mamahalin doon po sa mga wala pa? At doon sa mga meron na, sino excited na matutunang hiwalayan yung meron sila? Alam niyo po, this morning, isa sa mga napakaganda na dapat matutunan natin kung paano ba tayo dapat na magmahal o pumili ng tamang mamahalin, at the same time, kung paano ba tayo dapat mag-stay doon sa ibinigay ng Panginoon sa atin. Sino po rito naniniwala na pwede ka naman bigyan ng Panginoon ng tamang mamahalin mo? Naniniwala po kayo doon? At the same time, sino po naniniwala na pwede ka rin namang maging tama doon sa taong ibinigay na ng Panginoon sa iyo? Totoo ba yan? Doon sa mga meron na, alam niyo po, gaya nung akin nabanggit, pwede ka namang maging tama doon sa ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Although, hindi naman talaga perpekto ang isang relasyon, hindi naman talaga nawawala yung mga differences, hindi naman nawawala yung mga trials, yung mga pagsubok sa isang relasyon, pero again, sino po naniniwala, despite na merong mga pagsubok sa isang relasyon, pwede na hanggang sa huli, yung ibinigay sa iyo ng Panginoon, iyon na yung makasama mo. Naniniwala ba kayo doon? At sino rito gusto niya, yung ibinigay na sa iyo ng Panginoon, hanggang sa huli, iyon na yung makasama mo? Alam niyo po, again, ito po ang totoo. Kung meron ng pinakamasayang moment sa buhay ng isang tao, yung magmahal. Totoo ba yan? Sino rito masaya nung magmahal? Alam niyo po, sobrang saya. Sino po aminado nung nagmahal ka? At sino po aminado, nakakalimutan mo ang lahat nung nagmamahal ka? Lalo na nung simula. At alam niyo po, may mga tao nung magmahal, lahat kayang ibigay nung magmahal. Totoo ba yan? Sino rito aminado na nung nagmahal siya, naibigay niya lahat? Alam niyo po, gaya nung akin nabanggit, isa sa mga pinakamasayang sandali ng buhay natin nung nagmahal tayo. Nung nagmahal tayo, natutunan nating ibigay lahat yung kaya nating ibigay. Alam niyo po, iba ang saya pag ang isang tao nagmamahal. But sino po naniniwala, kung napakasaya na moment yung magmahal, grabe naman ang sakit pag pinagpalit ka ng minamahal mo. Totoo ba yan? Grabe naman ang sakit pag pinagpalit ka ng minamahal mo. Kung sobrang saya yung magmahal, pero grabe naman ang sakit pag binigo ka ng minamahal mo. Sino po rito na-experience na niyang mabigo? Alam niyo po, again, hindi biro kapag ang isang tao nabibigo at ang bumigo sa kanya, yung taong mahal niya. Alam niyo po, kung sobrang saya yung magmahal, napakasakit naman kapag iniwang ka ng minamahal mo. Kung napakasaya ang magmahal, napakasakit pag binigo ka, pag pinagpalit ka, at pag iniwang ka ng minamahal mo. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, napakalaki na nagiging epekto sa isang tao kapag ka namali ka ng natutunang mahalin. Totoo po ba? May mga pagkakataon ang isang tao na mamali ng minamahal sa buhay niya. Totoo po ba yan? Sino aminado? There are times ng buhay na may mga pagkakataon na hindi tama yung napili mong mahalin sa buhay mo. Alam niyo po, napakalaki ng pwedeng maging impact sa isang tao kapag ka namali ka ng pipiliing mahalin sa buhay mo. Alam niyo po, ito yung epekto ng mali ang natutunan o napiling mahalin. Una, pwede kang matakot na magmahal muli. Pagka namali ka ng pipiliin na tao sa buhay mo, alam niyo po, pwede kang matakot na magmahal muli. Sino po naniniwala, pag niloko ka ng minahal mo, malaki ang possibility na matakot ka ng magmahal muli. Totoo po ba yan? Doon sa mga niloko ng kanilang minahal, doon sa mga binigo, doon sa mga iniwan, isa sa mga possibility, yung matakot ka ng magmahal muli. Kapag ka ito ang naranasan ng isang tao, dumarating doon sa point na natatakot na siyang magmahal muli. Anong pinapakita nito? Una, pag natakot kang magmahal muli, ipinagkait mo na sa sarili mo at sa iba ang pagmamahal.
Alam niyo po, pag natakot ka ng magmahal muli, ipinagkait mo na doon sa sarili mo yung maranasang magmahal uli. At the same time, pag natakot kang magmahal muli, ipinagkait mo na sa iba na muli kang mahalin. Ano ibig sabihin nito? Pag natakot ka palang magmahal muli, ikaw na mismo ang nagkakait sa sarili mo para mahalin ang iba. Ikaw na mismo ang nagkakait sa sarili mo para magmahal ng iba. Ang problema, paano kung yung taong pinagsasaraduhan mo ng pinto, ito na pala yung totoong mamahalin ka? Paano kung yung taong pinagsasaraduhan mo ng pinto, ito na pala yung totoong mag-i-stay para sa'yo? At papaano kung yung pinagsasaraduhan mo ng pinto, ito na pala yung totoong bigay ng Diyos sa'yo? Alam niyo po, isa sa mga possibility, gaya po nung aking nabanggit, kapag ka tayo ay nabigo na magmahal muli, alam niyo po, nandoon yung point na tayo ay nagsasarado ng pinto para sa iba. At gaya po nung aking nabanggit, ang problema, minsan yung pinagsasaraduhan natin, eto na pala yung pinadala ng Diyos para sa atin. Minsan, yung pinagsasaraduhan natin, eto na pala yung handang mag-stay para sa'yo. Ito na pala yung totoong pahahalagahan ka. Ikalawa, alam niyo po, pag natakot kang magmahal muli, tinapos mo na yung kwento ng buhay, pag-ibig mo sa pace na nasaktan ka. Alam niyo po, sino rito, again, nasaktan na nung magmahal? Alam niyo po, hindi naman pwedeng puro saya lang ang mararanasan mo pag nagmahal ka. Totoo po ba yan? Kahit na matagal na nga kayong magkasamang mag-asawa, pwede ka pa rin namang masaktan. Kahit na matagal na kayong magkasama, nandoon pa rin yung possibility na masaktan ka sa inyong relasyon. At the same time, doon sa mga nagsisimula pa lang sa kanilang relasyon, doon sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, hindi mo pwedeng sabihin na yung buong course ng inyong journey sa inyong relasyon magiging maayos. There are times na masasaktan ka at makakapanakit ka. Yun yung possibility o yun yung mga posible na pwedeng mangyari sa isang relasyon. So, kaya nga, ito yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Pag natakot tayong magmahal muli, humihinto yung buhay pag-ibig natin dun sa pace na nasaktan tayo. Alam niyo po, may mga tao nung may nanakit sa kanila, huminto na ron yung kwento ng buhay pag-ibig niya. May mga tao, nung may mang-iwan sa kanya, huminto na doon sa pace na yon yung buhay pag-ibig niya. At may mga tao, nang may bumigo, huminto na doon sa pace na yon yung buhay pag-ibig niya. Ano pinapakita nito? Sometimes, may mga tao na masaktan, mas pinili na lang mag-stay doon sa chapter na yon ng kanilang buhay. May mga tao, nung may mang-iwan, mas pinili na lang mag-stay doon sa chapter na yon ng kanilang buhay. At nung may mga tao, nung merong manakit sa kanila, mas pinili na lang nila na mag-stay doon sa chapter na yon ng kanilang buhay. Alam niyo po, again, sometimes, may mga chapter talaga sa journey ng ating buhay, hindi mo pwedeng piliin kung ano yung pwede mong maranasan. Totoo po ba yan? May mga chapter na hindi mo naman gusto na ito yung maging kwento nung part na yon ng journey mo, pero ito yung pinayagan ng Diyos na maging kwento ng journey mo. Sometimes, ano pinapakita rito ng Panginoon? Doon may mga chapter sa journey mo na nasaktan ka, still, you can trust to the next chapter ng journey mo. Naniniwala po kayo doon? Although nasaktan ka, dito sa chapter na ito ng journey mo, but still, pwede mo pa rin pagtiwalaan na yung susunod na chapter ng journey mo, lalo na sa usapin ng pagmamahal mo, pwedeng maging mas maganda. Totoo po ba yan? Doon merong mga bumigo sa'yo, may mga chapter ng buhay mo na may bumigo sa'yo, may nang iwan sa'yo, may nanakit sa'yo, still, you can trust to the author of your journey.
Ibig sabihin, kahit may mga taong nasaktan ka, nagawa kang saktan, nagawa kang iwan, nagawa kang ipagpalit, pero pwede mo pa rin namang pagtiwalaan yung author ng journey mo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Na ibig sabihin, kahit na merong mga nangyaring hindi maganda sa journey mo, sa buhay pag-ibig mo, sa marriage mo man yan, o sa relasyon mo man yan, kahit na kayo ay mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, pwede mo pang pagtiwalaan yung next chapter ng journey mo, pwede mo pang pagtiwalaan na yung author ng journey mo, ang ating Panginoon, meron pang mas magandang inihahanda para sa iyo. Another thing, alam niyo po, pag namali tayo ng pipiliing mahalin, hindi lang tayo natatakot magmahal muli eh. Ang tendency, pwede kang sumobra, magmahal muli. Pag nagmahal muli. Alam niyo po, may mga tao pag minsang nasaktan, pag nagmahal muli, sumusobra na. Totoo ba yan? Isa sa mga tendency, kapag ka ikaw ay nasaktan doon sa dating pag-ibig mo, pag nagmahal ka uli, may tendency na sumobra ang pagmamahal mo uli. May tendency na sumobra ang pagiging protective mo, may tendency na sumobra ang pagiging reactive mo, at may tendency na alam niyo po, na masakal ang mamahalin mo. Alam niyo po, ano pinapakita nito? May mga kabiguan sa pag-ibig na natuturoan ka ng mali. Totoo po ba yan? May mga nabigo sa pag-ibig, ang natutunan doon sa karanasan na yon, mali. Sumobra yung pagiging possessive, sumobra yung pagiging protective, sumobra yung pagiging reactive. But sino po naniniwala, wala namang sasaya sa isang relasyon na nasasakal. Totoo po ba yan? Sino naniniwala? Pag nandoon ka sa isang relasyon na nasasakal ka, hindi ka magiging masaya. Kaya nga paalala doon sa mga kahit mag-asawa na kayo, hindi sasaya ang pagsasama nyo pag masasakal ang isa't isa sa inyo. Paalala doon sa mga bago pa lang na pumapasok sa relasyon, sa mga young pro natin especially, hindi ka magiging masaya sa isang relasyon na nasasakal ka. Alam niyo po, isa doon sa mga bagay na dapat maging malinaw sa atin, walang sasaya sa isang relasyon na nakakasakal. Walang taong sasaya sa isang relasyon na hindi ka makakilos ng maayos. Totoo po ba yan? Kapag ka hindi ka makakilos ng maayos sa isang relasyon, hindi ka sasaya. Kahit mag-asawa pa lang kayo, lalo na pag mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang kayo, hindi ka nasasaya. At the same time, walang taong sasaya sa isang relasyon na laging sinisita. Totoo po ba yan? Doon sa mga mag-asawa, lalo na doon sa mga babae, mas madalas naman talagang manita mga babae. Totoo po ba yan? Sa mga asawang lalaki? Totoo po ba yan? Tandaan nyo, walang sasayang lalaki sa asawang laging naninita. Yung laging hinahanap, laging gusto may patunay kung nasa saan ka. Totoo po ba yan? May mga asawa ganun eh. Na gusto ipakita pa, mag-selfie ka pa kung nasa saan ka. Ano pa madalas sinasabi? Pagka nawawala sa tabi, parang walang asawa. Sino nasabihan na nun? Alam niyo po, sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend pa lang, hindi sasaya ang relasyon nyo kapag ka laging puno ng paninita, puno ng kawalan, ng pagtitiwala sa isa't isa. Alam niyo po, tandaan nyo, lahat ng tumatag na pagmamahalan build on the foundation of trust. Walang marriage, walang relasyon ng mag-boyfriend, mag-girlfriend na tumatag nang hindi na-build doon sa foundation ng pagtitiwala. Lahat ng relasyon na tumatag, build on the foundation of trust. Meaning, pag hindi tiwala sa isa't isa ang pundasyon sa relasyon, madali itong bumuway. Pag hindi tiwala sa isa't isa
ang pundasyon ng relasyon, madali itong bumigay. And at the same time, madali itong maglaho. Ikalawa, lahat ng sobra, lalo na sa pagmamahal, mas malalim ang sakit na dulot sa huli. Tandaan niyo po, ang lalim ng sakit, pag sobra mong minahal ang isang tao, pero hindi nasuklian ng gaya ng ibinigay mong pagmamahal, sa huli, sobrang sakit nun. Tandaan niyo po, sobrang sakit, ang lalim ng sakit, pag sobra mong pinahalagahan ng isang tao at hindi nasuklian yung pagpapahalaga na ibinigay mo sa kanya. Sobrang sakit, sobrang lalim ang iniiwan sa isang tao kapag sobra mong iningatan ang isang tao at hindi nasuklian ng parehas na pag-iingat ang ibinigay mo sa kanya. Napakalalim ang iiwang sakit doon sa mga sobrang nagmahal pero hindi nasuklian ng tamang pagmamahal. Doon sa mga sobrang nag-ingat, doon sa mga sobrang nagpahalaga pero hindi nasuklian ng totoong pagpapahalaga at pag-iingat. Ano pinapakita nito? Alam niyo po, walang guarantee na yung taong sobra mong minahal, sa huli, mamahalin ka din. Tandaan niyo po, walang guarantee na yung taong sobra mong pinahalagahan, sa huli, pahahalagahan ka din. At walang guarantee na yung taong sobra mong iningatan, sa huli, iingatan ka din. At yun yung reality sa pagmamahal ng isang tao. Hindi lahat ng sobra mong minahal, mamahalin ka din. Hindi lahat ng sobra mong pinahalagahan, pahahalagahan ka din. At hindi lahat ng sobra mong iningatan, iingatan ka rin. Ikatlo, pag namali tayo ng pipiliing mahalin, alam niyo po, pwede kang umasa sa wala na mamahalin ka pang muli. Totoo po ba nangyayari yan? Pag mali yung taong napili mo, pwede kang umasa sa wala. Alam niyo po, pag mali ang napili mong mahalin, pwede kang umasa na tototohanin ka pero sa huli, hindi pala. Pag mali ang napili mong mahalin, pwede kang umasa na seseryosohin ka pero sa huli, hindi pala. At pag mali ang napili mong mahalin, pwede kang umasa na kayo na hanggang sa huli, pero hindi pala. What's the point? Una, ang taong wala kang balak seryosohin, kahit ano gawin mo sa huli, iiwan ka pa rin. Sino po naniniwala? Kahit ibigay mo pa lahat-lahat sa isang tao, pag lolokohin ka. Totoo ba yan? Kahit ibigay mo pa, mahalin mo pa ng todo-todo ang isang tao, pag ipagpapalit ka. At kahit ibigay mo pa buong buhay mo sa isang tao, pag iiwan ka. Ano ibig sabihin nito? Wala sa pagbibigay ng lahat-lahat ang pag-i-stay ng isang tao sa buhay mo, nasa pagpapahalaga niya sa iyo. Wala sa pagmamahal ng todo-todo ang pag-i-stay ng isang tao sa buhay mo, nasa pagpapahalaga niya sa relasyon niyo. At wala sa pagbibigay ng buong buhay mo ang pag-i-stay ng isang tao, nasa pagpapahalaga niya sa pagmamahalan niyo. Kaya nga, napaka-importante na makita mo, yung bang taong pinili ko, pinapahalagahan ba ako? Pinapahalagahan ba yung relasyon namin? Pinapahalagahan ba yung pagmamahala namin? Napakahalaga, doon sa mga mag-asawa na po, dapat nakikita to, na nandoon yung pagpapahalaga sa isa't isa. Nandoon yung pagpapahalaga sa relasyon. Nandoon yung pagpapahalaga sa inyong pagmamahalan. At doon sa mga bago pa lang pumapasok sa relasyon, kapag hindi mo na makita yung pagpapahalaga sa iyo, yung pagpapahalaga sa relasyon nyo, yung pagpapahalaga sa pagmamahalan nyo, mag-isip-isip ka.
kung itutuloy mo pa ba yung relasyon mo sa isang tao na hindi ka kayang pahalagahan, hindi kayang pahalagahan ang inyong relasyon, hindi kayang pahalagahan ang pagmamahalan ninyo. Alam niyo po, ang susi sa pag-i-stay ng isang tao sa piling mo, yung mga nabanggit natin. Pagpapahalaga sa iyo, sa inyong relasyon, at sa inyong pagmamahalan. Ikalawa, ang taong wala kang balak seryosohin, maluluma ka sa paghihintay, pero hindi ka babalikan. Doon sa mga umaasa pa na babalikan pa, pag alam mo hindi ka kayang seryosohin, huwag mo nang intayin. Maluluma ka sa paghihintay. Doon sa mga walang balak na balikan, huwag ka nang mag-intay pa. Maluluma ka lang sa paghihintay mo. Alam niyo po, totoo ba may mga tao sobrang paasa? Sino po naka-encounter na ng ganitong mga tao? Yung sobrang paasa. At may mga tao sobrang papol. Totoo po ba yan? At may mga tao din naman na sobrang paramdam. Pero sa huli, hindi mo na maramdaman. Sa huli, wala ka nang marinig. At sa huli, wala ka nang maasahan. What's the point? Ang taong walang balak na seryosohin ka, kahit ilan pong taon mo pang intayin, hindi ka babalikan. Ang taong wala kang balak seryosohin, kahit hindi mo ipagpalit, ipagpapalit ka. At ang taong wala kang balak seryosohin, alam niyo po, kahit seryosohin mo siya, lolokohin ka. Ganun ka-importante na tama ang pipiliin mo. Now, ang tanong, paano mo malalaman na mali pala ang mamahalin mo? Alam niyo po, malalaman mo na mali pala ang mamahalin mo pagmamahalin ka lang dahil naghahabol na siya sa panahon. Sino po naniniwala? Isa sa mga palatandaan yon na mali ang pipiliin mong tao, pagmamahalin ka lang niya dahil naghahabol na siya sa panahon. Doon po sa mga single, huwag niyong subukang piliin yung mga taong kaya ka lang mamahalin dahil naghahabol na siya sa panahon. Isa sa mga palatandaan na mali ang pipiliin mong tao kapag mamahalin ka lang niya dahil naghahabol na siya sa panahon. May mga tao magmamahal kasi nga naghahabol na sa panahon. May mga tao magmamahal kasi tingin niya na paglilipasan na siya ng panahon. At may mga tao magmamahal kasi nga parang ang tingin niya tumatanda na siya. Ang tanong, ano ang alarming dito? Una, mababaw ang pagmamahal na panahon at hindi pag-ibig ang dahilan. Tandaan niyo po, kapag ang dahilan lang bakit mamahalin ka ng isang tao ay dahil sa panahon, mababaw yung pag-ibig na yon. Alam niyo po, ang babaw ng pagmamahal na nakabase lang sa panahon. May mga pumasok sa relasyon na dahil naghahabol sa panahon, hindi na kinilala ng husto ang isa't isa. May mga pumasok sa relasyon dahil naghahabol sa panahon, hindi na sinigurado yung nararamdaman niya. At may mga pumasok sa relasyon dahil naghahabol sa panahon, hindi na nakapagplano para sa isa't isa. Sino po naniniwala? Ang hirap pumasok sa isang relasyon na kung kailan nandoon na kayo, saka nyo palang kikilalanin ang isa't isa. Totoo po ba yan? Doon sa mga nauna na pumasok sa relasyon, di ba parang ang hirap na hindi nyo muna kinilala ang isa't isa ng gusto, saka kayo pumasok sa relasyon. Napakahirap pasukin ang isang relasyon na hindi nyo muna kinilala ng gusto ang isa't isa. At lalong mas mahirap na pumasok sa isang relasyon na hindi nyo muna sinigurado yung totoong nararamdaman nyo sa isa't isa. At mahirap din
yung pumasok sa isang relasyon na kung kailan nandoon na kayo at saka nyo pa pinag-iisa ang inyong mga plano. Ang tanong, paano kung marami kayong hindi magustuhan sa ugali ng isa't isa? Paano kung kailan nandoon na kayo at saka mo nakita yung mga pinakaayaw na ugali mo sa isang tao? Maghihiwalay na lang kayo? Paano kung nandoon na kayo at saka mo nakita na hindi ka pala sigurado doon sa nararamdaman mo sa kanya? Maghihiwalay na lang ba kayo? At papaano kung kailan nandoon na kayo at saka mo nakita na ibang-iba pala yung gusto niya sa buhay kaysa doon sa gusto mo sa buhay? Ano gagawin nyo? Maghihiwalay na lang ba kayo? Ikalawa, alam niyo po, kahit anong panahon ng buhay, pwede kang bigyan ng tamang tao ng Panginoon. Niniwala po kayo doon? Doon sa mga wala pa, at doon sa mga nawala na gusto pa na magkaroon, maniwala ka, kahit anong panahon ng buhay, kaya kang bigyan ng tamang tao ng Diyos. Alam niyo po, sino naniniwala? Hindi naman nauubusan ng Diyos ng tamang tao para sa iyo. Naniniwala po kayo doon? Sino po naniniwala? Hindi naman nauubusan ng Diyos ng taong mamahalin ka talaga. At sino po naniniwala? Hindi naman nauubusan ng Diyos ng taong sasamahan ka talaga hanggang sa huli. Kasi nga, baka yung tao na yon, nasa malapit lang, hanap ka pa ng hanap. Baka yung tao na yon, katabi mo pala, tingin ka pa ng tingin sa malayo. At baka yung tao na yon, matagal nang pinadala ng Diyos sa'yo, hindi mo lang napapansin. What's the point? Minsan, ang dami nating nasasayang na panahon sa paghahanap, pero nasa malapit lang pala. Minsan, ang dami mong nasasayang na panahon sa paghahanap, nasa tabi mo lang pala yung hinahanap mo. At minsan, ang dami mong nasasayang na panahon sa paghahanap, matagal na palang ibinigay ni Lord yung para sa'yo, hindi mo lang napapansin. So, isa sa mga palatandaan na mali ang mamahalin mo, pagmamahalin ka lang dahil naghahabol sa panahon. Ikalawa, pagmamahalin ka lang dahil sa ganda mo o sa kisig mo. Alam niyo po, napakababaw kung itsura lang ang magiging batayan ng isang tao para mahalin ka. Sino po naniniwala? Pag ganda mo lang ang batayan, bakit minahal ka? Pag nakakita yan ng mas maganda, iiwang ka. Totoo po ba yan? Maniwala ka. Pagka yung ganda mo lang ang batayan, bakit minahal ka? Pag nakakita yan ng mas maganda sa'yo, agad-agad iiwang ka. At maniwala ka, kapag ka ang kisig mo lang, yung kagwapuhan mo lang, ang batayan, bakit minahal ka? Pag nakakita yan ng mas gwapo sa'yo, ipagpapalit ka niyan, iiwang ka niyan. Anong pinapakita nito? Una, mas matibay ang pagmamahal na nakabase hindi lang doon sa panlabas na ganda, kundi maging sa panloob na ganda. Ano ibig sabihin nito? Sino po naniniwala? Lahat ng gandang panglabas, lilipas kasabay ng paglipas ng panahon. Totoo po ba yan? Lahat ng gandang panglabas, kukupas kasabay ng pagkupas ng panahon. At lahat ng gandang panglabas, mawawala kasabay ng pagkawala ng panahon. But sino po naniniwala? Lumipas man ang lumang panahon o ang panahon, yung gandang panloob mananatili iyan. Naniniwala po kayo doon? Kahit lumipas pa ang panahon, kahit kumupas pa ang panahon, kahit mawala pa ang panahon, yung gandang panloob mananatili iyan. What's the point? Pag minahal ka ng isang tao dahil sa gandang panlabas at panloob mo, lumipas man ang ganda mo, mag-i-stay sa tabi mo yan. Pag minahal ka ng isang tao dahil doon sa gandang panloob at panlabas mo, pipiliin ka niyan kahit na ano ang mangyari. Ikalawa, mas magiging payapa ang pagmamahal ng binigkis
ng kagandahang loob. Sino po naniniwala, mas masarap kasama ang isang taong maayos ang kalooban? Totoo ba yan? Mas magiging payapa ang buhay mo. Doon sa mga maghahanap pa lang ng makakasama sa buhay, piliin mo yung mas maganda ang kalooban kasi pag nakapili ka ng lagi kang pag-iisipan, pag nakapili ka ng lagi kang pagsisilosan, pag nakapili ka ng lagi kang pag-iisipan, tandaan mo, parang nakapili ng makakasama sa impyerno. Totoo po ba yan? Sa mga nakapili ng asawa na walang ginawa kung hindi pagsilosan siya, pag-isipan siya, walang ginawa kung hindi bantayan siya. Alam niyo po, napakahirap ng ganong klase ng buhay. Mas mabuti pang mag-isa kaysa magkaroon ng isang asawa na puro pagsiselos, puro pag-iisip o pag-iisip ang ginagawa sa'yo, walang inisip na maganda na ginagawa ka. Alam niyo po, napakahirap makapili ng isang tao na walang ginawa kung hindi pag-isipan ka ng hindi maganda. Hindi magiging payapa ang buhay mo. Tandaan mo, pag nakapili ka ng isang tao na walang kagandahang loob. Alam niyo po, pag nakapili ka nung lagi kang babantayan, hindi sasaya ang buhay mo. Kahit ano gawin mo, hindi magiging masaya ang buhay mo. Mas masaya pang mag-isa kesa may kasama na lagi kang binabantayan. Mas masaya pang mag-isa kesa may kasamang lagi kang pinagsisilosan at mas masaya pang mag-isa kesa may kasama ka na lagi kang pinag-iisipan ng hindi maganda. Kaya nga, tandaan niyo po, kung sa umpisa pa lang, puno na ng hindi magandang pag-iisip sa iyo ang isang tao, lumayo ka na sa kanya. Huwag mo nang itry pa na palalimin ang inyong relasyon. Kung umpisa pa lang, puno na ng pagsiselo sa iyo, putulin mo na ang relasyon nyo. At kung sa umpisa pa lang, binabantayan na lahat ng kilos mo, dumistansya ka na. Hanapin mo yung kaya kang pagkatiwalaan kahit hindi kayo magkasama. Hanapin mo yung kaya kang pagkatiwalaan o kaya kang bigyan ng kapayapaan magkasama man kayo at magkalayo. At hanapin mo yung sa malapit at sa malayo, pipiliin ka pa rin. So, another thing na pag namamali tayo ng ating mamahalin, iyon yung mga pwedeng maging tendency na maranasan natin. At ikatlo, malalaman mo na mali ang mamahalin mo pag mamahalin ka lang dahil wala nang mamahal na iba. Alam niyo po, senyales na hindi mo dapat mahalin ng isang tao, pag mamahalin ka lang dahil wala na siyang ibang makita na mamahalin. Senyales na hindi mo dapat mahalin ng isang tao, pag mamahalin ka lang dahil wala nang ibang makita at wala nang mapagpilian. Tandaan mo, kapag ka ang isang tao gusto kang mahalin kasi wala na siyang choice, wag mong pipiliin yung taong yan. Kasi pag nakakita siya ng ibang choice, ipagpapalit ka. Pag nakakita siya ng ibang pwedeng pagpilian, ipagpapalit ka. Alam niyo po, ano pinapakita rito? Tandaan niyo po, una, pag second choice ka lang ng isang tao, lagi kang nasa waiting list ng priority niya. Totoo po ba yan? Pag second choice ka lang ng isang tao, lagi kang nandoon sa waiting list niya. Pag second choice ka lang ng isang tao, lagi kang aasa na ipa-priority ka niya sa oras niya. Pag nasa waiting list ka lang ng isang tao, lagi kang aasa na ipa-priority ka niya sa suporta niya. At pag nasa waiting list ka lang ng isang tao, lagi kang aasa na ipa-priority ka niya sa pagmamahal niya. What's the point? Kung hindi ka rin lang naman kayang i-priority sa oras ng isang tao, huwag mo nang piliin. Tandaan niyo po, kung may chance ka pa, doon sa mga nakapili na hindi sila kayang i-priority nung napili nila,
ipagdasal mo na lang kay Lord. Doon sa mga hindi ka kayang i-priority sa suporta niya, huwag mo nang piliin. At doon sa mga hindi ka kayang i-priority para mahalin ka, huwag mo na ring piliin. Alam niyo po, pinakamahirap maging lugar sa isang relasyon yung nasa waiting list ka lang sa priority ng isang tao. Yung hindi ka kayang i-priority sa oras, sa suporta niya, sa pagmamahal niya. Yung lagi kang umaasa, pero at the end of the day, hindi ka naman na ipa-priority. Yung lagi kang umaasa na bibigyang pansin ka, pero at the end of the day, hindi naman naibigay sa iyon. Alam niyo po, pag hindi ka kayang i-priority ng isang tao, huwag mo nang ipagsapalaran pa ang pagmamahal mo. Huwag mo nang ipagsapalaran pa ang kinabukasan ng love life mo at huwag mo nang ipagsapalaran pa ang kinabukasan mo sa isang tao na nandoon ka lang sa waiting list ng kanyang mga priority. So, tandaan niyo po, walang nabigo na bigyan ng oras ang hindi nasaktan. Lahat nung laging nabibigo na bigyan ng oras, nasasaktan. Lahat nung nabigo na bigyan ng suporta, nasasaktan. Lahat ng bigo na bigyan ng pagmamahal, nasasaktan. Now, kung iyon yung alam mo na magiging sitwasyon mo sa isang tao, pipiliin mo pa ba siya? Ikalawa, pag second choice ka ng isang tao, laging may chance na mapalitan ka. Tandaan niyo po, anytime pwede kang palitan ng isang taong second choice ka lang. Sobrang hirap yung sitwasyon, tandaan niyo po, na wala kang assurance na mag-i-stay sa tabi mo yung taong pinili mo. At sino po naniniwala, hindi naman ito mangyayari na magkakasama na kayo eh. Ano ibig sabihin nito? Kahit umpisa pa lang na nagkaka-idea ka na sa mga ipinapakita ng isang tao sa'yo. Kung kayo pa lang, hindi pa kayo kasal, second choice ka na lagi sa kanya, umasa ka na, pag tinuloy mo ang relasyon mo, second choice ka pa rin. Umasa ka, pag tinuloy mo ang relasyon mo, lagi ka pa rin aasa sa kanya. At umasa ka, pag tinuloy mo pa ang relasyon nyo, nasa alanganin kung mananatili kayong buo. Kasi wala namang tao na hindi naghahanap o maghahanap na maramdaman niyang mahalaga siya. Totoo po ba yan? Wala namang taong hindi maghahanap na maramdaman niya na minamahal siya ng totoo. At walang tao na hindi maghahanap na maramdaman niya na sinusuportahan siya ng taong pinili niya. Alam niyo po, kapag umpisa pa lang, hindi na maipakita sa iyo yung mga bagay na yon, huwag mo nang itry na pumasok sa ganong klaseng relasyon. Gaya po nung aking nabanggit, may tamang tao ang Diyos na kayang ipadala at ibigay sa iyo. May tamang tao na kayang ibigay ang Diyos para mahalin ka at mag-stay sa tabi mo. Now, paano mo naman malalaman kung tama na yung mamahalin mo? Alam niyo po, unang-una, pag alam mo na pinagtagpo kayo ng season ng Diyos. Dito po sa Matthew chapter 1, verse 18, ang sabi doon, ito yung naganap ng ipanganak si Jesucristo, si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit, bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sino po pamilyar dito sa kwento na to? Alam niyo po, isa sa mga batayan para masabi na tama na yung taong pipiliin mo, yung mamahalin mo, pag alam nyo na pinagtagpo na kayo ng season ng Diyos. Sino po naniniwala? May season talaga ang Diyos para pagtagpuin kayo. Naniniwala po kayo? Doon po sa mga mag-asawa na, sino naniniwala na season ng Diyos yung pinagtagpo kayo? Bakit kayo nagtagpo? Kasi ang Diyos yung author nung season na yan, bakit kayo nagtagpo? Alam niyo po,
Sino naniniwala? Pag pinagtagpo kayo ng Diyos o ng season ng Diyos, perfect season yon para magmahal ka at para mahalin ka. Naniniwala ba kayo doon? Pagka season ng Diyos ang nagtagpo sa inyo, perfect season yon para magmahal ka at para mahalin ka. Alam niyo po, sino naniniwala? Pag darating na ang season ng Diyos para sa inyo, lahat ng hadlang tatanggalin ng Diyos. Niniwala pa kayo doon? Doon sa mga mag-asawa na? Sino naniniwala? Lahat ng hadlang kaya natanggal, tinanggal ng Diyos yan. Kaya kayo nagkasama kasi ang Diyos ang nagtanggal ng lahat ng hadlang. Mga hadlang na tao, mga hadlang na pangyayari, mga hadlang na distansya, tinanggal lahat yan ng Diyos. Now, ang tanong, paano nyo malalaman na season na nga ng Diyos para pagtagpuin kayo? Sino po rito nag-iintay na para sa season ng Diyos? Alam niyo po, unang-una, when both of you are free to love. Pagbibigyan ka ng Panginoon, sino po naniniwala? Pagbibigyan ka ng Diyos ng mamahalin, titiyakin ng Diyos, libre para mahalin mo at libre para mahalin ka. Naniniwala po kayo doon? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng may sabit na. Pagka may sabit na, tandaan mo, hindi sa Diyos galing yon. Ang Diyos, magbibigay siya, titiyakin niya, pagka-season mo na, titiyakin ng Diyos na libre ka pag binigyan ka. At titiyakin din ng Diyos na libre yung ibibigay sa iyo ng Diyos. Alam niyo po, pag bibigyan ka ng Diyos ng mamahalin, titiyakin ng Diyos na hindi ka makakasakit ng ibang lalaki o ng ibang babae sa buhay mo. At sino po naniniwala, pag bibigyan ka ng Diyos ng mamahalin, titiyakin ng Diyos, hindi ka magkakasala. At higit sa lahat, sino po naniniwala, pag bibigyan ka ng Diyos, titiyakin niya, hindi ka makakasira ng pamilya. Dapat malinaw sa atin yon na unang-unang palatandaan na ito na yung perfect season ng Diyos para sa iyo, hindi ka makakapanakit ng ibang tao, hindi ka makakasira ng relasyon ng ibang tao, at hindi ka makakasira ng ibang pamilya. Anong pinapakita nito? Again, ito po ang totoo. Hindi ka naman bibigyan ng Diyos nang meron ka pa eh. Maniwala ka. Hindi magbibigay ang Diyos ng meron ka pa at ng meron pa siya. Ano ibig sabihin nito? Kasi tiyak masasaktan ka lang kapag ka ipararamdam sa iyo ng Panginoon yung pagmamahal sa ibang tao, samantalang meron ka pa, tandaan mo, hindi galing sa Diyos yan. Ito ang totoo. Hindi magbibigay ang Diyos ng may nagmamay-ari pa sa iyo at sa Kanya. Tiyak, may masisirang relasyon pag pinus nyo yan. At ito ang totoo, hindi magbibigay ang Diyos na magiging dahilan para magkasala kayo. So, pag magkakasala ka sa isang relasyon, isa lang ibig sabihin nun, hindi galing yan sa Diyos. Pag galing sa Diyos, kahit pasubukin, matutuloy ang pagmamahalan. Tandaan niyo po, pag talagang galing sa Diyos, ang isang tao, ibinigay niya para sa iyo, subukin man kayo, mananatili ang inyong relasyon. Pansinin niyo, yung ating pong binasa dito sa Matthew, si Joseph at yung Birheng Maria, nagtagpo sila doon sa panahong libre sila, parehas sila na libre, and in fact, sa kanilang kultura, officially, mag-asawa na sila, nandoon na sila sa stage na tinatawag na betrothal, although hindi pa sila nagsasama, pero sa kanilang kultura, officially, mag-asawa na sila. Pero, nasubok ang kanilang relasyon nang biglang magbuntis ang Birheng Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pero, ano ipinakita nila? Nag-stay sila doon sa kanilang relasyon. Alam niyo po,
nasubok ang kanilang pagmamahalan, pero hindi sila bumigay sa pagsubok na yon. Tandaan niyo po, unang-unang palatandaan na kapag kang isang taong siso na para sa ibinigay sa kanya ng Diyos at para sa kanya, both of you are free to love. Ikalawa, when both of you are ready to love. Hindi lang libre. Kasi, pwedeng libre ka, pero hindi ka pa handang magmahal. Alam niyo po, malalaman mo na pinagtagpo talaga kayo ng season ng Diyos pag parehas na kayong handang umibig. Anong ibig sabihin nito? Hindi ka muna bibigyan ng Diyos nang iibigin mo nang hindi ka pa handa. Tandaan niyo po. At kung meron mang nakakaalam na handa ka na para magmahal na at mahalin muli, walang iba kung hindi ang Diyos. Tandaan mo, alam ng Diyos kung handa na ba ang puso mo na magmahal na. At alam din ng Diyos kung galing ka sa isang masakit na pagkabigo, alam din ng Diyos kung handa ka na magmahal muli. Alam niyo po, so pag nakita mo, parehas na kayong libre, parehas na kayong handa, pati puso nyo, season na yon ng Diyos para sa inyo. Ikalawa, para malaman mo na tama na ang mamahalin mo pag alam nyo na kaya nyo ng isakripisyo ang lahat-lahat para sa isa't isa. Doon po sa kasunod na verse, ang sabi doon, subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Alam niyo po, sino naniniwala, isa sa mga sign na tama na mamahalin mo at tama ka na para sa kanya, kaya niyo nang isakripisyo ang lahat-lahat para sa isa't isa. Pansinin niyo si Joseph, nung malaman niya yung sitwasyon ng babaeng minamahal niya, sa halip na isipin yung sarili, ang inisip niya, yung kalalagayan ng kanyang minamahal. Ang tanong, paano niyo malalaman na handa na nga kayo na isakripisyo ang lahat-lahat para sa isa't isa? Alam niyo po, unang-una, when both of you are willing to preserve reputation of each other. Sino po naniniwala, hindi kailanman magiging tama para sa iyo na mahalin ang isang tao na hindi ka kayang proteksyonan. Totoo po ba yan? Sino naniniwala, pag ang isang tao hindi ka kayang proteksyonan, hindi iyon ang tamang mahalin mo. At sino po naniniwala, hindi kailanman magiging tama para sa iyo na mahalin ang isang tao na hindi kayang proteksyonan ang dignidad mo. At sino po naniniwala, hindi kailanman magiging tama ang isang tao para mahalin mo kung hindi kayang panindigan ang pagmamahal para sa iyo. Alam niyo po, si Joseph, gagawin niya yon hindi para tumakas sa responsibilidad, hindi, gagawin niya yon para proteksyonan ang babaeng minamahal niya. Pero nung maunawaan niya ang lahat, sinamahan niya para ipakita niya, patunayan niya na kaya niyang isakripisyo ang lahat-lahat para sa kanyang mahal. Alam niyo po, pag ngayon pa lang, kaya niyo nang proteksyonan ang kahinaan ng isa't isa, kayo na nga. Pag ngayon pa lang, kaya niyo nang ipagtanggol ang isa't isa, kayo na nga. At pag ngayon pa lang, na ipaparamdam niyo na yung respeto sa isa't isa, in public or in private, kayo na nga. Pero pag ngayon pa lang, pinamamalita ka na, mag-isip-isip ka. Kung ngayon pa lang, sinisiraan ka na, mag-isip-isip ka. Kung ngayon pa lang, hindi ka na kayang proteksyonan, yung dignidad mo, yung pagkatao mo, mag-isip-isip ka kung pipiliin mo pa ba yung taong ito. Ikalawa, alam niyo po, when both of you are willing to treat each other as a special creation of God, malalaman mo na eto na nga, yung ibinigay sa iyo ng Diyos na tamang mahalin,
na siya na yung tama para sa iyo at tama ka na para sa Kanya pag ang trato niya isa, espesyal na nilikha ng Diyos para sa inyo. Malalaman mo na tama na siya para sa iyo at tama ka na para sa Kanya pag ang trato niya sa isa't isa, espesyal na nilikha ng Diyos na dapat pakamahalin at dapat pakaingatan. Alam niyo po, ngayon pa lang dapat na ipaparamdam kung kayo ay mag-boyfriend, mag-girlfriend, na ipaparamdam na dapat na espesyal ka, na nilikha ng Diyos, na dapat pakamahalin, dapat pakaingatan, dapat pakaproteksyonan. At doon po sa mga mag-asawa na, dapat ito yung naipaparamdam para maipakita na talagang siya nga yung taong binigay ng Diyos sa iyo at hindi nagkamali ang taong ito sa pagpili sa iyo, pinakaiingatan mo siya, pinaka-espesyal sa sayo. Pinararamdam mo yung pagmamahal na deserve niya. And finally, malalaman mo na tama na nga ang taong mamahalin mo pag alam nyo na handa na kayong lakbayin ng buhay na magkasama. Matthew chapter 2, verse 14, ito po yung kwento kung saan sabi doon, kaya ng gabi ring iyon, malis papuntang Ehipto si Jose kasama ang bata at ang ina nitong si Maria. Alam niyo po, malalaman mo na ikaw na nga at siya na yung ibinigay ng Diyos sa iyo kung handa na kayong lakbayin ng buhay na magkasama. Why? Kasi nga, ang pagpili ng mamahalin, pwedeng maging mabilis ang proseso, pero tandaan niyo po, yung journey towards sa isang relasyon, lalo na sa pag-aasawa, panghabang buhay na journey. Hindi siya mabilis na proseso. Pansinin niyo si Joseph at ang Birheng Maria, gaya po ng ating nabanggit, mula doon sa kinalalagyan nila, pumunta sila ng Ehipto. Ano pinapakita nito? Ang pagtungo nila sa Ehipto, pagpunta nila yon sa isang lugar na estranghero sa kanila. The same concept, pagpipili ka ng panghabang buhay na makakasama. Pupunta kayo sa isang lugar na marami kayong bagong discoveries at mga experiences. At pwedeng along the way ng inyong journey, masaktan ka, mahirapan ka sa mga mati-discover mo sa Kanya. Along the way ng inyong journey, masaktan ka, mahirapan ka, ma-disappoint ka sa mga ma-experience mo. Kaya nga, doon pumapasok yung kahalagahan ng kahandaan nyo na lakbayin ng journey hanggang dulo ng magkasama. Ang tanong, paano mo malalaman na handa na nga kayo? Una, when both of you willing to accept both weakness and strength of each other. Sino po naniniwala, hindi kayo makakarating sa dulo ng inyong pagmamahalan kung puro maganda lang ang kaya niyong tanggapin sa isa't isa. Naniniwala po kayo doon? Pansinin niyo, yung mga matatagal ng mag-asawa ngayon, yung mga nakikita natin ngayon, yung mga kasama natin ngayon dito, alam niyo po, isa sa mga sikreto nila, hindi lang yung maganda sa isa't isa, yung tinanggap nila, maging yung pangit na bahagi ng kanilang pagkatao. At lahat tayo, meron tayong mga tinatawag na dark closet sa buhay natin. May mga hindi maganda na bahagi ang pagkatao. Pero alam niyo po, isa sa mga nagdala hanggang sa dulo ng kanilang journey ng pagsasama, yung kinaya nilang tanggapin, hindi lang yung maganda, maging yung mga hindi rin maganda o kagandahan, tinanggap nila. Alam niyo po, makakarating kayo sa dulo ng inyong relasyon, ng pagmamahalan, kung hindi lang yung mga positibo ang kaya ninyong tanggapin, maging yung mga hindi positibo sa taong binigay ng Diyos sa inyo. At makakarating kayo hanggang sa dulo ng inyong pagmamahalan kung hindi lang yung kalakasan, maging yung kahinaan ng isang tao
tatanggapin mo. Kasama siya sa kabuuan ng inyong journey. At ikalawa, when both of you willing to fight in life together. Pinakamatibay na sign na tama na nga kayo para sa isa't isa. Handa nyo nang harapin ang buhay na magkasama. Na kahit anong hirap man ang masalubong nyo, tatawirin nyo ng walang bitawan. Na kahit anong pagsubok, tatawirin nyo ito ng walang iwanan. Sino po rito sa mga mag-asawa? Handa kayo sa mga susunod na taon pa ng inyong buhay na tawirin lahat ng pagsubok na magkasama. At sino po rito sa mga mag-asawa na handa niyong tawirin anumang hirap ng buhay na magkasama? Nasimula ngayon, sa paglabas mo sa lugar na ito, decided ka, hindi mo iiwan ang asawa mo. Sino po rito decided? Kahit anong mangyari, hindi ko iiwan ang asawa ko. Kahit anong pagsubok ang dumating, mag-i-stay ako sa tabi niya. At sino po rito decided siya, kahit anong mangyari, magkasama niyong lalaban o magkasama kayong lalaban sa buhay. At doon po sa mga bago pa lang pumapasok sa relasyon, napakaganda ng paalala ng Panginoon para manatiling buo ang isang relasyon. Alam niyo po, doon sa mga papasok pa lang sa relasyon at nagsisimula pa lang sa relasyon, napaka-importante yung paalala ng Diyos na pumili ka ng tama na mamahalin. At maging tama ka rin naman para mahalin. Alam niyo po, kung hindi ka man nakapili ng tama, tandaan mo, hindi nauubusan ng Diyos o hindi mauubusan ng Diyos ng tamang tao para sa iyo. At kung hindi ka pa nakapili ng tama doon sa mga nakaraang panahon, tandaan mo, hindi mauubusan ng panahon ang Diyos para bigyan ka ng tamang mahalin.